Matapos po ang ilang aberya kamakailan, pansamantalang isasara ang 6 na istasyon ng LRT-1 at yan ay para po kumpunihin. At dahil libo-libong pasahero ang maapektuhan, magpapakalat daw ng mga bus ang LRTA o Light Rail Transit Administration. Magbibigay din sila ng libreng sakay. Nakatutok si Salima Refran. Isa sa mga pangunahing paraan ng transportasyon sa Maynila ang higit 30 taong gulang na LRT-1. Pero simula sa Sabado, mapipilitang maghanap muna ng ibang masasakyan. Isasara kasi ng LRT Administration hanggang sa Lunes ang 6 na stasyon nito para magbigay daan sa signaling system integration ng North Extension Project. Sarado mula Abad Santos Station, Arpapa, 5th Avenue, Monumento, Balintawak at Roosevelt. Finally, natapos na yung North Extension Project natin. So yung signaling system niya, kailangan mo na siyang i-integrate doon sa signaling system ng lumang linya. Ito yung Baclaran to Monumento. Para ma-integrate mo sila permanently, kailangan mong patayin yung system. Magugunit ang kabi-kabilang aberyang naranasan sa LRT line kamakailan dahil na rin sa mga glitches sa temporary signaling system. Halos 4 na milyong piso raw ang malulugi sa maintenance na ito ng LRTA. Pero higit sa pagkalugi, mas malaking sakit ng ulo ito sa mga pasaherong sumasakay ng LRT. Ayon sa datos ng LRTA, humigit kumulang 280,000 ang sumasakay ng LRT tuwing weekend mula Abad Santos hanggang Roosevelt. Siyempre, mantala yung namin pag-uwi namin sa bahay, di ba? Malaking abala po para sa aming mga pasahero. Kasi po ito lang po yung sasakyan para mas mabilis po yung biyahe namin. Magpapakalat naman ng 15 bus ang LRTA para umagapay sa mga pasaherong maaaberya simula Sabado. Libre ang sakay dito at hihinto sa mga stasyon ng LRT. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, umalis sa pangangalaga ng Witness Protection Program ang testigo laban sa Dominguez Carnap Group na si Alfred Mendiola. Mas pinili niyang magpakulong sa Bulacan Provincial Jail. Napasugod tuloy doon si Justice Secretary Laila De Lima. Nakatutok si GMA News stringer Romel Ramos. Hindi kaya ng utak at katawan ko yung masyadong stricto at mahigpit na pagbabantay ng temporary shelter ng DOJ. Ito ang idinahilan ni Alfred Mendiola sa biglaang pagalis niya sa pangangalaga ng Witness Protection Program ng DOJ. Si Mendiola ang state witness laban sa magkapatid na Roger at Raymond Dominguez kaugnay ng mga kaso ng carnapping at pagpatay kina Benson Evangelista at Emerson Lozano. Nagulat ang DOJ nang bigla na lamang umalis sa safe house nila si Mendiola kahapon. Yun pala, nagtungo ito sa Bulacan Provincial Jail upang doon magpakustodiya. Unang-una, hindi ako dito dediretso kung alam kong may risk ang buhay ko sa pagpasok dito. Hindi ko po sinasabing mga banal yung mga tao dito, pero I can assure you na ang bilangguang ito, wala pong riot, walang gulo. Biglang in-inspection kanina ni DOJ Secretary Laila De Lima ang Bulacan Provincial Jail nang malaman dito tumuloy si Mendiola. Agad ding sinuspindi ang mga gwardiya ni Mendiola bilang bahagi ng investigasyon. Sabi ni De Lima, delikado raw ang ginawa ni Mendiola. Kasi syempre, since ayaw niya sa amin, sa safe house na WPP, ay gusto kong malaman kung ano, syempre nangamba ako, naalarma ako, bakit kaya? In other words, he feels safe here, he feels comfortable here. And I wanted to make sure, that's why I also talked to the warden, na talaga bang safe siya dito. Kinakabahan ngayon ang pamilya ng mga biktima para sa kaligtasan ni Mendiola at sa magiging takbo ng investigasyon. Ako, I would say na talaga napakahigpit ng Witness Protection Program. Kaya ako, talagang mas gusto ko sana kung if given a choice, dun sana siya sa Bulacan. Git ni Mendiola, hindi siya tumakas sa WPP at hindi rin siya uurong bilang testigo laban sa mga Dominguez. Yung commitment ko po at yung stand ko to testify against the Dominguez brother, hindi ko po kailanman babawiin yon. Maghahain ng DOJ ng manifestasyon sa korte na huwag nang pabalikin sa safe house ng WPP si Mendiola. Habang hinihintay ang desisyon ng korte, mananatili sa piitan sa Bulacan si Mendiola. Mula sa Bulacan, Romel Ramos, GMA News. Chika Minute! Sumabak na naman sa isang kakaibang adventure ang Best Travel Host Awardee na si Drew Arellano. This time, kasama niya si Isabel Daza para sa isang reality TV special ng GMA News and Public Affairs. Yan ang chika ni Nelson Canda.
Very proud sina Drew Arellano at Isabel Daza sa 300 kilometro isang paglalakbay, isang reality TV special ng GMA News and Public Affairs. Layunin itong paglapitin ang pamumuhay ng mga mangyan sa Mindoro Oriental at ang pamumuhay rito sa Maynila. Naranasan mismo ni Drew kung paano mabuhay ng payak sa komunidad ng mga mangyan. A total of 8-9 hours from Manila going there. Dahil yung chunk talaga was the 4-hour hike going to that valley. 4 hours non-stop? Oo, non-stop. Akit kami ng bundok dahil nga pinapaligiran siya ng bundok. So kailangan kaming umakyat sa bundok, pababa dun sa valley na yon. Paano naman kaya kung ang mga mangyan naman ang mamuhay ng ilang araw sa Maynila? Inilibot sila ni Isabel Daza sa syudad. 3 to 4 days. Pinagluto ko sila. Tapos parang ito yung TV. Siyempre they've seen it na. But the flat screen. Tapos mga kunyari football, parang ba't sila tumatakbo? They were chasing a football, parang anong point daw. Maraming mahalagang bagay daw ang natutunan ni Drew at ito ang baon niya ngayon sa pagbalik niya sa syudad. Ang aking natutunan ay hindi mo talaga kailangan mabuhay ng komplikado. Sa linggo na mapapanood ang 300 kilometro isang paglalakbay sa SNBO dito lang sa GMA7. Come watch 300 kilometro this May 29, Sunday. Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Sa pagbabalik ng Chika Minute, naglalakihang music artists. Nagpasiklaban sa finale ng American Idol Season 10. Tutukan nyo yan. Binukot o Prinsesa sa Panay na nagsilbing inspirasyon sa epic serye na Amaya, Sulyapan. Watawat ng Pilipinas sa website ng Pangulo, baliktad. At dating Pangulong Gloria Arroyo, ipinasubpina na ng DOJ kaugnay sa plunder case laban sa kanya. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.